Sa regional level, makakakuha kami ng 150,000 pesos. Mag-proceed sa national level, which is makakuha ako ng 200,000 pesos. Okay, so A! Good morning mga ka-asenso. Sa video po na ito, ibabahagi ko po sa inyo kung paano po tayo makasali sa Agricultural Learning Institute, kung paano makapasok at kung ano ba ang mga benefits na makukuha natin pag nakatapos. No? Yes. Papakilala ko po sa inyo yung mga kasama ko, si Councilor Fatima Ibanen. At ikaw na magpakilala sa iyo, ma'am. I'm Lyra Villanueva, intern. And I am Maria Joyce Escosa po. Nag-a-assist sa kanila dito sa farm. Ayan. Ano po ba yung program ng... Actually, we are partnered. The Nova Vita Integrated Farm is a learning site of agriculture, no, ng Agricultural Training Institute Region 6. No, so may program ang ATI ng Youth Internship Program on Organic Agriculture. Together with the ATI, merong ako as a farm partner, no? And then Lyra and Really are the farm intern sila. So and Joycey, no, kasi po as a public servant, busy na po tayo. And Joycey as their mentor din po dito sa farm. Siya yung nag-a-assist sa ating mga intern kung wala po ako. So, ang mga benefits na makukuha po sa ganitong program, UPOA ito, UPOA Batch 3. No? Ang Batch 1 po, last 2023-2024. So, nandito din po ang first batch natin. We have 3 interns. And right now, the third batch, dalawa po sila ang intern ngayon. So, 9 months po silang mag-stay sa internship. Yes, 9 months silang mag-intern dito and then they have 5,000 allowance per month. Yes, per month from ATI. And then after 9 months, no, they will go to their area and then build their enterprise. So dito pa lang sa farm in 9 months, mahasa na yung farmer instinct, no? Yes, enterprise nila, and then uwi sila sa kanilang lugar. Yes. Bago tayo magpatuloy doon, paano muna sila makapasok? Saan sila mag-inquire? Yes. First po is follow the page po ng ATI Western Visayas, kasi po doon po nila napopost yung mga starting po ng application. And also downloadable po yung mga forms, and then online din naman siya na sasubmit. And then after that, the ATI will conduct the evaluation, and then pipili sila ng farm partner and the farm intern before that. And then yun po, i-deploy sila sa farm for that. And then after na mag-internship nila dito sa farm, uwi sila, and then they go to enterprise, and then they will receive 150,000. So, habang nasa internship sila, may 5,000 sila every month. Yes. After internship, 150,000 from Department of Yes, from Agriculture. ATI, yes. And then after that, nang ma-build up nila yung enterprise, no, in a year, may 120,000 silang incentives, right? Na makukuha for the development of their enterprise. So yung habang nandito sila sa internship, dito nila matututunan kung saan nila gagamitin yung pera, Yes. kung paano nila palaguin. As a farm partner, dito hinahasa natin yung kanilang, yun nga sabi ko, farmer's instinct. And then, masasabi na nila yung kanilang, kumbaga yung sistema, ma-adapt na nila. And then, yung bang sawag na, aalis ka talaga sa comfort zone mo. Kasi dito, madedevelop na yung maaga silang gumising, yung decision making nila, at saka yung on how they will handle also their self, and also how to handle their staff in the future sa kanilang enterprise. So ikaw bilang isang intern dito, ano yung na-experience o ano yung natututunan mo? So first of all, ang practical skills, and at the same time, self-management, and especially sa self-giving. Kasi as gaya yung sinabi ni ma'am na you should go out in your comfort zone, and you should have the farmer's instinct, at the same time ang habits. Yes. How to manage yourself, to wake up early in the morning, to do the tasks inside the farm, at the same time to know
na ano na nangyayari sa animals or sa akin sa chicken, and at the same time to know if ano pa ang pwede mong gawin para sa ikakalago Ang ng negosyo. negosyo at the same time ng poultry. So napakaganda pala ng programang ito. Ano? Si Ma'am Joyce naman is dating intern. Yeah. Dati po akong intern pero hindi dito sa local, international intern. International yun. Wow. Yeah. So ngayon, ikaw na yung ano nila. Opo, ako yung nag-a-assist sa kanila kung ano yung gagawin nila ngayong araw, tapos ano yung gagawin namin sa susunod na araw. Parang ano namin, ini-schedule namin yung mga task araw-araw para everyday may ma-learn sila sa sa farm neto. Ano yung enterprise mo like? For me, native chicken enterprise. And then, dito sa farm, tinuturuan kami how to manage the chicken, the native chicken. At the same time, how to market the native chicken. So, through online, through through drafting or editing some pictures para i-post siya online for market. At the same time, for offline, yung through word of mouth, ganyan, through Ma'am Fatima's connection. So ang kagandahan nito kasi nga katulad niyan, nag-i-intern sila dito, may support talaga sila from government. Yes, yes. So bukod doon sa support na yun na 150,000, may iba pang support na makukuha yung mga intern pagka sila. Nakalabas na sila. This YIPOA is 2 years contract ito. Ang first contract or first year is the internship. The second contract is for the implementation of enterprise. And then, kung nakikita talaga ni government, ni Department of Agriculture, and then ATI, na i-improve, no? Na-develop yung enterprise mo, still, you have a development grant pa rin sa mga interns natin. Like din sa first batch ko, no? Gusto ko lang i-kamustahin din ang ating first batch, no? Si Abigail, shout out lang po, Abigail Navarra, Christine Relojo, and si Dan, no? They are the tatlong intern natin na successful nakagraduate sa first batch. Ngayon, kasi si Abigail right now is learning site operator na rin siya. And then, mentor na rin siya kasi she is a farm partner na rin. Nagtuturo na rin siya sa mga YIPOA natin. And then si Christine naman sa Black Astrolof Production. Right now, no, marami na yung kanyang mga markets, no. At si Dan ngayon nagwo-work na rin siya sa LGU and also doing the enterprise. So continuous talaga yung support ni government, no, sa ating mga youth basta under the agriculture sector. So, ang programang ito, buong Pilipinas ito? Yes, it's a nationwide program. Kahit Luzon, Visayas, Mindanao, pwede po kayong mag-apply. Basta po i-follow po ninyo din ang ATI page na ATI Central Office, no? I-ano nyo po, i-follow nyo po yon kasi po doon po talaga napoposting yung ating national program ng YIPOA. Para hindi na rin sila magtanong, yung mga sinabi mo, ilalagay ko na lang din yung mga link Yes. at saka yung mga, para madali lang sa kanila. So may other program pa ba sa YIPOA? Yes. Marami pa tayong mga programs sa youth, no, mga kabataan, no, especially sa out of school youth natin. And then mga kung hindi na like for example, nag-graduate sila ng high school and then gusto pa muna nilang mag-stop kasi nga financial constraint, no, we have mga programs po na baka fit din sa inyong mga kabataan, no. Parang nabalitaan ko si Joyce pala ay isang Agribiz winner. Yes. Ano naman po yan? So, congratulations. So, thank you po. No? Ako po yung isang Agribiz winner, provincial level po. Yung Agribiz is a Young Farmers Challenge para sa mga kabataan na yung gustong mag-involve sa agriculture. Yung Young Farmers Challenge is program siya ng Department of Agriculture. Binibigyan kami ng pera or grant or capital na halimbawa, kasi yung bago kami papasok sa Agribiz ay may ginagawa kami na proposal. Yun po yung business namin na i-present namin doon sa mga panel of judges. Tapos,
kapag manalo kami or mapalad kami na mapili at ma-define namin yung aming business is bibigyan kami ng grant na 80,000. Yun po yung provincial level. Pero meron pa yung provincial level, regional level at saka national level. So yung sa regional level po, yun na po yung same pa rin. Halimbawa ako, gusto kong mag-proceed sa regional level, parang i-upgrade ko lang yung aking enterprise. Tapos, sa regional level, makakakuha kami ng 150,000 pesos para sa pagpalago or development ng aming farm. Tapos, kung halimbawa nanalo ulit ako sa regional level, pwede po ako mag-proceed sa national level, which is makakuha ako ng 300,000 pesos. Pero sa ngayon po, yung aking enterprise is lang muna, provincial level. Tapos, halimbawa, ako is provincial level, next year, pwede po ako mag-apply sa upscale level ng Agribiz, which is halimbawa, na-implement ko na ng maayos, tapos naging successful yung aking enterprise, pwede ako mag-propose ulit na palaguin ko yung aking enterprise, tapos bibigyan ako ng additional capital po. So yung mga graduates ng mga intern na to, hindi sila pinapabayaan ng gobyerno. Yes. O once na nag-engage na sa business. Yes. Once na nag-engage ka na sa business, marami talagang opportunity para makakuha ka ulit ng grant na i-support nila ng gobyerno natin, ng Department of Agriculture, of course, para na hindi tayo mawala sa ating track or hindi maglaho yung ating business kasi po nagsa-start pa lang tayo, so they are supporting us. So, Ma'am Joyce, may other program pa ba? O kung saan po kayo yung ma-avail po, yung ma-avail. Actually, maraming program, di ba? Yung sa ating agriculture ngayon kasi sinusuportahan na tayo ng ating gobyerno, especially yung mga kabataan. Isa din po pala akong tawag first batch ng youth internship program in Taiwan. Wow. Yun ay nakapag-training ako sa Taiwan ng 11 months po. Which is doon talaga nagsimula ang lahat kung bakit ngayon ay ako ay isang young farmer na nagpapatuloy din na mag-farm at saka kung ano man yung mga natutunan ko ay minsan pag may opportunity na makashare ng mga learnings ko ay sinishare ko siya sa mga kabataan. 11 months po pala yung internship namin doon, yung international internship. Meron din pong Japan at saka Israel meron na po ngayon. Tatlo po yon, Taiwan, Japan, saka Israel po ngayon. So yun po, yung internship na po yon ay 11 months. Tapos namin umuwi ay nakatanggap rin ako ng 150,000 para additional for para sa aking enterprise na related doon. Kung i-apply ko ba kung ano yung natutunan ko doon sa Taiwan. So ayun, doon sa Taiwan, as in ma-develop yung passion mo sa farming kasi as in work ba sa farm, gano'n. Parang tapos makikita mo rin yung mga farmers doon is hindi sila katulad dito sa atin na lower level. Sila yung mga farmers doon is yung mga matataas yung level nila kung titingnan sila ng mga tao doon. Tapos syempre yung financially nila is hindi tulad dito na kapag farmers ka mahirap, doon yung pag farmers ka talaga is mayaman ka kasi yung product mo talaga is may sure na buyer. Yun ang nakikita natin, Sir Raymond, no? Na we are upgrading talaga the system of agriculture. Yes. Kasi ang mga program ng government natin, empowering the youth, guys, yun na yun. Kayo yung unti-unti ninyong i-erase. Yun bang porket farmer ka lang, mahirap ka, Yes. the next generation, nakikita ko talaga yun, sa Sir farmer Raymond, ang na iaangat talaga nila yung farmer level, na especially ng municipality of Iparas. May age limit ba ang makakapasok dito? Yes. So sa UPOA, from 18 years old to 35 years old. 35 years old. Age limit niya. So sa mga willing po na pumasok, age 18 to 35 po, pumunta na po kayo sa malapit ninyo na department o sa munisipyo. Yes. O, sa munisipyo po. Municipal Agriculture We are Office. welcome po na kung sino mang sa mga youth natin na gusto po mag-explore sa ganitong opportunities, no? Kasi naka-gadget naman sila ngayon. So follow the pages na lang po na ipopost natin sa page niyo po. Para po na
masubaybayan nyo po kung kailan po yung opening ng program ulit. I-follow din natin yung page ni Ma'am Joyce. Ilagay ko lang po Yes. yung link niya Yes dahil po. marami po kayo matututunan. Follow me guys, Young Farmer Joyce po. Sa Facebook. Sa mga taga-Igbaras po o sa malalapit dito sa First District, pwede nyo pong puntahan si Councilor Fatima Ibanen Yes. para makatulong din po sa inyo. At saka kung may mga katanungan kayo, masasagot po niya ng direct sa inyo. Yes. Opo. So, let's all, no, ang lahat ng mga ka-farmers natin dyan, no, especially in the municipality of Igbaras, no, together with the LGU and sa Sangguniang Bayan, together with the Municipal Agriculture Office po natin, we are happy to serve po all of you under the agriculture sector para po ma-uplift din po natin ang kabuhayan, no, ng bawat magsasaka. Thank you so much! Thank you. Pahabol po, susubaybayan po natin yung mga intern na iba. Pag may time po kami, pupuntahan po namin yung mga naunang intern. Yes. I-share po namin sa inyo para may patunay. Ayan. Bye-bye! Maraming salamat! Okay, so shout out po to our Ma'am Marian Ramos of ATI Region 6. Hi! Hello, ma'am! Salamat! May dyan pa. May dyan pa? Shout out lang! Shout out, sweetie. Ikaw na, wala ka dito. Sabi na, ikaw na, go. Go na. And then, shout out to my kasama dito sa Farm. farm intern. Naka-day off. Naka-day off ngayon. Willie Abarillo. Hello. From Negros Occidental. Ayan. Yes, okay.